natin ito, start doing it day by day, even at time you fail, until it is already a program to you. No? Gawin natin palagi, araw-araw. Sumablay ka man, recover ka uli, tuloy ka uli. No? Sanayin mo yung iyong sarili. I-train mo yung iyong sarili. Di ba yung mga nagtitraining? Si Apostol Pablo, palagi niyang gustong gamitin yung mga example na may kinalaman sa atleta. Yung palakasan, no? Pabilisan, na may kinalalaman palagi sa disiplina, sa pagsasanay. And so, ganun din po sa pananalangin. Let us make it a habit, day by day. Dahil nga ang sabi sa atin ng Panginoon, we are to pray without ceasing. Then number 2, designate a time and a place. No? Dapat meron kang lugar, meron kang oras na kung saan you can pray. Continue to pray even you are in your designated time and place, but even you are not in your designated time and place, but much better if you do. So may tinalaga kang lugar, may tinalaga kang oras, pero may mga panahon na wala ka doon sa maaring sa bahay mo o sa kwarto mo, pero ang mahalaga, may nilagay kang araw at meron kang nilagay at tinalaga na lugar. At kahit wala ka doon, tuloy-tuloy pa rin yung iyong pangako sa Diyos na ikaw ay makikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. And then, select, no, yung iyong most conducive time and place. Kailan ba yung oras na mas gising ka? May mga taong mas gising sa gabi. May mga taong mas gusto na yung sa umaga, no? So, umili ka ng oras na kung saan ikaw ay makapananalangin, gising ang iyong diwa, malinaw at klaro ang iyong pananalangin. Huwag mong kalimutan yung iyong mga tools. Kailangan natin ng Bible, no? Hindi cellphone. Kasi pagka cellphone, pag may chat dyan, may text dyan, na di-distract tayo. So napakaganda pa rin na may dala tayo na Bible. May dala tayo na notebook. Bakit? Para saan yung notebook? Para isulat mo yung mga natututunan mo. Yung pangungusap ng Diyos sa iyo para wag mong kalimutan. Sa ngayon, ang notebook, listahan na lang ng utang para wag mong makalimutan yung umutang sa iyo. No? Pero hindi. Gumamit tayo ng notebook. Isulat natin kung ano yung mga pangako. No? Ano yung mga correction ng Panginoon sa atin. At magdala tayo ng mga devotional materials. No? Of course, hindi naman natin alam lang lahat ng bagay. So, kailangan natin ng mga guide. No? Yan yung mga devotional materials. And then, next, begin in reading God's Word. So, mahalaga na simulan natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos bago tayo manalangin. Para kung meron mang mga pagwawasto, may mali sa buhay natin, may hingi natin ng tawad. Kung merong pangako, mapanghawakan natin. So, sabi nga ng banal na kasulatan, no? Yung salita niya ay ilaw sa ating landas. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, before you go to prayer, una mong gawin, ano muna sasabihin ng Diyos bago yung sasabihin mo? Next, keep on praying all through the day. No? Tapos ka ng manalangin sa umaga, maybe sa gabi, no? Pero hindi ibig sabihin nun, doon ka lang mananalangin sa tinalaga mong oras, sa tinalaga mong lugar. Tuloy-tuloy pa rin ang pananalangin sa bawat araw. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. No? Kahit nasa biyahe ka, nasa bus, traffic, di manalangin ka muna. Diba? So, manalangin tayo na walang patid. Hindi natin alam ang disgrasya, hindi natin alam ang aksidente. No? And so we can pray.
We can pray for other churches, no? Habang bumabiyahe ka, may nadaanan kang Baptist church, hindi mo alam yung sino yung pastor doon, hindi mo alam kung sino yung mga member doon, pero pwede mo siyang ipanalangin. Pwede mo ipanalangin yung mga pastor, pwede mo ipanalangin yung mga misyonaryo dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa. And then, the next thing is, keep a record of your prayer list. So, sulat mo ano yung mga prayer request mo, ano yung mga prayer request ng mga kapatiran, ano yung mga nasagot na. So, napakaganda, nakikita mo, unti-unti sinasagot ng Diyos yung mga panalangin. So, keep a record. And then, next, put on the whole armor of God. Yun, makikita natin yun sa Ephesians chapter 6. No? Kasi ang pananalangin is a battle. It is a warfare. Kung bakit ba naman, kung kailan ka mananalangin, doon may kakatok. Sasabihin, Shopee po, Lazada po. Ano ba naman yan? Mananalangin na ako eh. Doon ka guguluhin. Hindi ka makapag-focus. No? So expect the devil will do anything. It is a warfare. No? So we must put the whole armor of God. And then, the next thing is pray out loud if possible. No? Pray out loud if possible. Kasi pagka hindi mo binubukas yung bibig mo, yung nag-iisip ka lang, napapansin nyo ba yun? Pag nagpe-pray ka ng tahimik, nag-iisip ka lang, yung isip mo kung saan pumupunta, hanggang sa nagugulat ka na, nanaginip ka na eh. Lumilipad ang isip mo. No? Pero kung nagsasalita ka, yung isip mo, nagfo-focus dun sa sinasabi mo. No? The same thing, yung mga nag-aaral, pag nagme-memorize, madalas yan, nasa sulok lang yan, sa walang tao. Nagsasalita yan mag-isa kasi nagkakabisado yan eh. No? Kasi napo-focus yung isipan natin sa sinasabi natin. So, nagiging conscious tayo ano yung mga words na ginagamit natin. Saan na ba yung mga pinapanalangin natin? So, pray out loud if possible. The next thing is pray out those thoughts that is in your mind. No? So, minsan hindi natin alam kung saan tayo magsisimulang manalangin. So ano ba yung unang nasa isip mo? No? May gusto kang ipanalangin pero ang nasa isip mo ibang bagay o maaring kapatiran o may nabalitaan kang nakakalungkot na bagay patungkol sa buhay ng isang pamilya, ng isang kapatiran. So, iba yung gusto mong ipanalangin pero hindi mo maiwaksi sa isip mo yung mga bagay na yun. So why not? Instead na laktawan mo, unahin mo yun sa panalangin. The very reason bakit ayaw yun mawala sa isip mo, dahil gusto ng Diyos na yun ay ipanalangin mo. So, yan po ang kailangan natin gawin. No? Sa pananalangin, make it a habit. Kaugalian natin na tayo po ay manalangin. Now, let us go to our second point. So, nakita natin, prayer is a privilege. Hindi ang Diyos ang nagmamakaawa sa atin. Hindi pribilehiyo ng Diyos na manalangin pa tayo. Pribilehiyo natin na tayo ay manalangin sa Diyos. Now, secondly, makikita natin dito the promise. Ano yung pangako ng Diyos sa atin? Kung tutugon tayo sa kanyang imbitasyon, call unto me, the promise is, I will answer thee. Itong pangako ko sa iyo. Basta tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Either naniniwala tayo sa Diyos o hindi. Either kilala natin ng Diyos o hindi. Kung kilala mo siya, pangahawakan mo ang kanyang pangako. Ano ba yung kanyang pangako? I will answer thee. No? Pansinin niyo yung simula ng salita na yan. I, isang letra lang. The big letter I, referring to God. Sabi ng Diyos, ako ang sasagot sa iyo. Diba? Tayo, pag may tinawagan tayo, lalo kung importanteng tao yan, baka yung receptionist, maaring yung representative,
No? Maaring ambassador yung sasagot sa atin. Pero dito, sino ba ang mensahero ng Diyos? Yung mga anghel. Pero sabi ng Diyos sa atin, kung tatawag ka sa akin, ang pangako ko sa iyo, hindi anghel ang sasagot sa iyo. Hindi kung sino paman. Ha? Ang sasagot sa iyo, ako mismo. I will answer thee. That is the promise. Psalm 17 verse number 6. Psalm 17 verse number 6. I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God. Incline thine ear unto me, and hear my speech. Sabi dito ng verse number 6, incline. No? Ano ibig sabihin nun? Yung ibaba, yung kanyang tainga. Ba? Pag sinabi nating incline, yung pagka yung bata may sinasabi sa magulang niya, at hindi ano sabi mo? Hindi ko maintindihan. Gagawin nung magulang, siya yung mag-a-adjust. Either yuyuko siya, o minsan kailangan lumuhod, para ilapit niya yung tenga sa kanyang anak. At sabi dito, incline thine ear unto me, and hear my speech. So ang Diyos ay handang makinig sa ating dalangin. Ang Diyos ay tumutugon sa ating dalangin. Sometimes it is delivered. Ibig sabihin nun, instant, miraculously, no? Sa panalangin natin, andun kagad ang sagot. Minsan naman, delayed. No? Sinasabi ng Diyos sa iyo, maghintay ka. No? At sinasabi sa atin ng Isaiah 30 verse 18, Isaiah 30 verse 18, blessed are all they that wait for Him. It is God's timing, not yours. And sometimes it is different. Iba yung hinihingi mo, pero mas maganda yung binigay ng Diyos. No? Ba, katulad kay no? Kay Jabez. Ba? Ang hinihingi mo, class A lang, pero yung binigay sa'yo, original. No? Different. So, nung hindi mo nakuha yung prayer mo, tatampo ka pa sa Diyos no? Yun na nga lang request ko Hindi na nga ako nag-request ng maganda hindi pa sa akin binigay. Ngayon pala, iba pa rin ang plano ng Diyos sa'yo. Pero you will just realize itong mga bagay na ito matapos na ibigay na sa'yo ng Diyos, na ibig sabihin, na pagdaanan mo na. No? Kaya nga sabi doon ng Romans 8:28, all things work together for good. In the present time, hindi mo maunawaan, hindi mo maatim. Bakit ang Diyos, kala ko ba mabuti siya? Kala ko ba dumidinig siya ng panalangin? Hindi mo maunawaan. Pero kapag tapos na ang lahat, na-realize mo, totoo nga yung sabi ng salita ng Diyos. All things work together for good. Hindi ko man nakuha yung gusto ko, maganda yung ibinigay sa akin ng Diyos. At walang bahid ng pagdududa at pagsisisi sa pagkilos niya sa aking buhay. It is different, no? And sometimes, it is denied. So, totoo naman, sabi ng Diyos, sasagutin kita I will answer thee. Kaso, kailangan matuto kang tanggapin na minsan ang sagot ng Diyos sa iyo is hindi. No. Sagot pa rin naman yun, hindi ba? Minsan, akala natin baka pinaghihintay lang ako ng Diyos. No? Akala natin, makukuha natin ng Diyos sa panalangin na pagiging makulit. Sabi nga ng Diyos, huwag ngang paulit-ulit Sometimes it is denied. And we have to accept, no? We have to realize ito ang kalooban ng Diyos, and maybe He is redirecting us to something else. So nakita natin, prayer is a privilege. There is a promise. Sabi ng Diyos mismo, I will answer thee. And then number 3, there is the power. Merong kapangyarihan. Sabi dito sa verse number 3, I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Mga bagay na hindi mo nauunawaan o hindi mo maintindihan. Tingnan natin sa Jeremiah 32 in verse 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?
Meron bang bagay na mahirap sa akin bilang Diyos? Kung meron, huwag mo na akong tawaging Diyos. No? Pag tinawag natin na Diyos, walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Walang problema sa abilidad ng Diyos. No? Kaya niyang ibigay sa atin ang ating mga panalangin. Ang problema, hindi ang Diyos kung hindi tayo at yung ating puso, yung ating mga doubts, yung ating mga discouragement, yung ating mga disbelief. No? Maraming Kristiyano ang gumagawa niyan dahil nananalangin tayo sa Diyos. Pero sariling diskarte pa rin natin ang pinaiiral natin. At kung ganun ang ginagawa natin, mas masahol pa tayo sa tao na hindi naniniwalang may Diyos. Diba? Yung nananalangin ka, tapos hindi mo rin sariling paraan mo pa rin, sariling gawin mo pa rin, sariling diskarte mo pa rin, mas masahol ka pa sa walang Diyos. Kasi tumawag ka na nga sa Diyos, tapos iba pa rin yung paraan na ginagawa mo. Diba? Yung tao na walang Diyos, direkta, malinaw, klaro, sasabihin niya, walang Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero ikaw, parang lumapit ka pa sa Diyos para ipamukha mo sa Kanya na hindi ka susunod sa Kanya at hindi ka makikinig sa Kanya. In Matthew chapter 17, verse 19 up to verse 21, ito yung tagpo na kung saan yung mga disciples ay mayroong hindi sila mapaalis na masamang espiritu, no, na sumanib sa isang tao. At tinanong nila ang Panginoong Jesus, bakit hindi namin mapaalis yung masamang espiritu? Sabi ng Panginoon, because of your unbelief. No? Yun lang, kasi ayaw nyong, yes, alam nyong may Diyos, pero hindi naman yun sa nalalaman ninyo. Naniniwala ba kayo sa nalalaman ninyo? Yes, marami kang kabisadong talata, marami kang alam sa Bible, naniniwala ka ba sa alam mo? Nananampalataya ka ba sa Diyos? Ephesians chapter 3, verse 20 up to verse 21, unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So dito in Jeremiah 33 verse 3, ang gustong sabihin ng Diyos kay Jeremiah, tandaan natin, it was a situation wherein ang mga tao ayaw sa Diyos, ayaw makinig kay Jeremiah. At sabi ni Jeremiah, hopeless na. Panginoon, hopeless na to. Wala nang pag-asa to. Kaya nga siya umiiyak kaya nga merong panaghoy kaya nga merong Book of Lamentation Jeremiah is in the brink of giving up. Ayoko na, Panginoon. Ang titigas ng ulo ng mga tao na to. Pero sabi ng Diyos sa kanya, everything is under control. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. And in Jeremiah chapter 32, verse 36 up to verse number 14, hindi na po natin babasahin. Jeremiah 32, 36 to verse 40, diyan po ipinakita ng Diyos kay Jeremiah ano yung plano niya sa bayan ng Israel. So naalala po natin na sira po ang bayan ng Israel. Si Nehemiah gusto niya itayo ito. Si Daniel kapag nananalangin nakaharap sa Jerusalem. Pero sabi ng Diyos kay Jeremiah, time will come. I will build this nation again. Kasi nagsabog-sabog sila, nagkalat-kalat sila, kung saan-saan sila napunta. Nagkawatak-watak ang bayan na ito. Pero sabi ng Diyos, time will come. Itatayo ko uli yan. Ako ang kanilang magiging Diyos. At hanggat sila ay nananampalataya, sumusunod sa akin, yung aking pabor ay nasa kanila. But when times that they will disobey, anong sabi ng Diyos? Katulad ng isang ama, didisiplinahin niya ang bayan na ito. And so mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay patuloy na manalangin. No? Walang pwedeng pumalit sa gawain ng pananalangin.
And yan ang gusto nating bigyan ng diin sa buwan na ito, no? The power of prayer. Malugi negosyo mo, pwede ka magsimula uli. No? Mabangga yung kotse mo, pwede mo pa namang pa-repair. Bili ka na lang ng bago. Diba? Mawala yung cellphone mo, kahit iPhone pa yan, napapalitan yan. Diba? Pero wala kang pwedeng ipalit sa panalangin. Isa lang ang kapangyarihan natin, isa lang ang koneksyon natin sa langit, and that is through prayer. So there's no substitute, no, sa gawain na ito. So mga kapatid, mga kaibigan, no, maging dedikado tayo sa gawain na ito. We can pray, and ito lang po yung bagay na meron tayo bilang mga Kristiyano. That even wala na tayo sa daigdig na ito, kunin tayo ng Panginoon, yung panalangin mo nandyan pa rin. No? Pinalangin mo yung mga anak mo, sana sumunod sila sa Panginoon, magtapat sila. Kahit kunin ka na ng Panginoon, yung mga anak mo nagiging tapat pa rin sa paglilingkod, hindi yung panalangin mo nandyan pa rin. Hindi ito, hindi siya nakakulong sa panahon. No? It transcends time. No? At kahit wala na tayo sa daigdig na ito, yung panalangin natin still there. No? Kaya kami naging ganito kasi pinanalangin kami ni tatay, ni nanay, ni papa, ni mama. No? So, yan yung mga bagay na dapat nating matutunan at makita when it comes to prayer. And so, I hope naging blessing po itong ating pag-aaral ngayong gabi. It is a privilege, a power, and a promise sa ating mga mananampalataya. Tayo po ay sandaling manalangin. Ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. That once again, we have understand how important prayer is sa buhay ng mga mananampalataya. At merong mga problema, merong mga kakulangan, may mga sitwasyon na gumigimbal, gumugulat sa amin. Pero merong panalangin na kung saan pwede kaming makipag-usap sa Diyos, pwede namin ipagkatiwala sa Diyos. Bigyan kami ng kaliwanagan ng isip, karunungan, guidance sa aming buhay. Kaya, salamat po sa nag-iisang maituturing namin na kapangyarihan namin bilang isang mananampalataya. Ito po ang tinatawag na pananalangin. Dalangin po namin na turuan niyo pong mas maging dedikado, disiplinado ang bawat isa. Patuloy naming makita yung mga pagkilos niyo sa aming buhay. Katulad nga ng sinabi ng Jeremiah 33:3, and I will show the things which thou knowest not. Maraming bagay na akala namin pabagsak na, akala namin talo na, akala namin wala nang magagawa. Pero pinapatunayan niyo sa amin na walang imposible sa inyo. Kaya dalangin po namin, masaksihan po namin ang mga ganitong pangyayari sa aming buhay at patuloy na maging matibay ang aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ngayon ay dadako sa ating prayer time. Sige po, tayo po ay pumunta sa ating mga groupings.